Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, aking ipagpapatuloy ang ulat ni Miss Geraldine Pisas tungkol sa kahalagahan ng panitikan. Ang ikalima ay ang matutukoy natin ang mga kalakasan at kahinaan ng ating lahi nang sa gayoy mapag-ibayo pa ang ating mabubuting katangian bilang isang living at mapalakas ang ating kahinaan bilang isang bansa at maiwasto ang ating mga pagkakamali bilang isang individual at bilang isang komunidad. Halimbawa, sa mga akdang tulad ng Noli Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ipinakita ang katalinuhan, tapang at pagmamalasakit sa ating bansa. Pero, naipakita rin doon ang ating mga kahinaan bilang mga Pilipino. Tulad ng takot sa mga Espanyol at ang ating pagiging tahimik or wala ganitay kanang lakas na mo speak out or fight sa mga Espanyol kanang dili pa makakuan sa kanaganing ilahang pangaapi sa atoa. Dahil dito, natuto tayong maging mas matapang at responsable sa ating mga kilos bilang mamamayan. Despite sa kabila ng mga kahinaan natin na takot tayong magsalita laban sa mga Espanyol, na-realize natin na need yun natin mo fight sa atong rights and yes, example ani sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ika-anim ay mapapangalagaan natin ang ating yamang pampanitikan na isa sa pinakamahalagang yamang panlitik. Halimbawa, sa patuloy nating pagtuturo at pagbabasa ng mga alamat etiko tulad ng biag ni Lamang at mga alamat ng iba't ibang reliyon ay papasa natin ang mga kwentong ito sa susunod pa na henerasyon. Generator. Because, di ba, dahil sa kasalukuyan, patuloy pa rin itinuturo ng mga guro ang mga alamat gani nato sa una, like isa pa, Juan Tamad, biag ni Lamang, isa pa ng mga Tagalog na mga alamat, Ibong Adar na yun ay patuloy pa rin itinuturo sa mga bata na sa ganun ay hindi nila malimutan. Yes, at kanang mura ganig makuan gihapon nila ang atong mga stories sa una pa na panahon. Ikapito ay mahuhubog natin ang magiging hugis, nilalaman at katangian ng panitikan sa kasalukuyan na siya namang magiging sanligan ng panitikan sa hinaharap. Halimbawa, ang mga makabagong tula like poetry, spoken poetry at maikling kwento tungkol sa karanasan ng kabataan ngayon ay sumasalamin sa kasalukuyang isyu ng lipunan. Ang mga aktang ito ay magsisilbing bantayan ng panitikan ng mga sumusunod na salinlahi. Kasi ngayon, ang mga bata is, ang kanagaling, ang ilang ginatanaw before or ang ilang ginabasa is katong mga story before, like ang ilang but ang ingon, diri kay ang kanagaling mga sinusulat natin ngayon ng mga spoken poetry, sa panang mga kanang about karon na pud na nakita is mo na po na siya basahon sa sunod na pud na generation. That's why kanang importante ang panitikan. Para dili gani maputol ang kanaang process na kanang mabasa gihapon nila ang ginasulat sa karon. Ang ikawalong kahalagahan ng panitikan ay malinilang ang ating pagmamalasakit sa ating sariling kultura at maging ang ating malikhaing pag-iisip na ilan sa mga mahalagang pangangailangan upang tayo umunlad bilang isang bansa. Halimbawa, sa pagsulat ng sariling tula o kwento gamit ang wikang Filipino at lokal na karanasan, mas napapalalim ang ating pagmamahal sa kultura at nahas ang ating pagkamalikhain. Pero ngayon, di ba, kasagaran kay ang ginasulat na
kay kanang mostly English na yun. But sabi dito, mahalaga na kanaganing world maghatag yapon tag respect like magsulat ng tula in Tagalog para mapanatili natin yung kanang world naghapon like one gani sa Tagalog na or Filipino na literature but karon ako na observe is kasagaran ang mga ginasulat kay about English na language na. Conclusion, sa kabuuan, ang panitikan ay hindi lamang salaysay ng mga kwento, kundi salamin ng ating buhay, kultura at kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Sa patuloy na pag-aaral at pagpapahalaga sa panitikan o literature, napapalalim ang ating pagkakakilanlan at napapalakas ang ating pagmamahal sa bayan. Mahalaga ang panitikan bilang gabay sa paglubog sa isang makabansa, makatao, at maresponsabling mamamayan. So ang panitikan ay hindi lamang siyang isang sanaysay. So si panitikan magsisilbi rin siyang bilang isang refleksyon sa ating buhay, kultura, kasaysayan bilang isang Pilipino. So by literature kanang by this panitikan kanang napapalalim natin ang ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino at napapalakas din natin ang ating pagmamahal sa ating sariling bayan. So, as future educator whole, may tuturo natin ang panitikan sa ating mga estudyante tungkol sa field. So, by this, pag may tuturo na natin ang mga panitikan, makakahubog or makakahubog or makamugna pa o mga bata na makamugna ka sa mga bata Makahubog? makahubog ka ng ibig mo siya ka lang if matudlo na nato ang kaninga mga panitikan puhon sa field like Mahuhubog! makahubog or Mahuhubog! mahuhubog Mahuhubog! or makaproduce ka o mga makakwantag mga kanang bata na kanang ganinay kanang makabansa sila or nasa ilaha ganing kuan na makatao sila or something na naagit sila i-respect sa ato ang Filipino language at magiging responsabling mamamayan din sila if kanang ganing mataro lang ang pagtudlo si panitikan at sa atong future.